Title: Ang Gusaling Walang Pangalan. May mga gusaling matagal nang nakatayo. May mga gusaling iniwan na ng panahon. At may mga gusaling, kahit kailan, hindi talaga dapat pinapasok. Sa gitna ng lumang distrito ng Maynila, may isang abandonadong building na walang karatula. Walang pangalan. Walang record sa City Hall. Pero ayon sa matatanda sa lugar, mas matanda pa raw iyon kaysa sa karamihan ng bahay sa paligid. 5 palapag. Basag ang karamihan sa mga bintana. Ang pintura'y kupas na kulay abo na halos magmukhang abo ng sinunog na kahoy. Sa gabi, tila mas madilim ang paligid nito, parang nilalamon ang ilaw ng mga poste. Doon unang nagpunta si Arvin. Second-year architecture student siya. Mahilig sa urban exploration. Para sa kanya, ang mga lumang gusali ay parang mga librong hindi pa nababasa. At ang gusaling iyon, isang misteryong naghihintay mabuksan. Isang video lang, sabi niya sa sarili habang hawak ang camera. Content para sa vlog. Pumasok siya isang Sabado ng hapon. Sa unang hakbang pa lang niya sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin. Hindi ordinaryong lamig, kakaiba. Parang may dumaan sa likod niya kahit wala namang tao. Madilim ang lobby. May sirang chandelier na nakabitin pa rin sa kisame. Ang sahig ay marmol, pero bitek-bitek na. Sa dulong bahagi, may elevator na bukas ang pinto. At ang mas nakakapagtaka, may ilaw sa loob. May kuryente pa. Bulong niya. Lumapit siya. Walang tunog ang elevator. Walang display ng floor number. Pero bukas ang pinto, naghihintay. Hindi siya sumakay. Sa halip, pinili niyang umakyat sa hagdan. Mas safe, sabi niya sa isip. Habang umaakyat siya sa ikalawang palapag, napansin niyang parang may yapot na kasabay ang kanyang hakbang. 1, 2, 3. Tumigil siya. Tumigil din ang isa pang yapot. Echo lang, pilit niyang paliwanag. Pagdating niya sa second floor, mas malala ang sira. Mga pintong nakabukas. Mga opisina na walang laman. Ngunit sa isang kwarto, may narinig siyang mahinang kalabog. Parang may kumakatok mula sa loob ng kabinet. Lumapit siya, nanginginig ang kamay pero patuloy ang pagre-record. Binuksan niya ang kabinet. Wala. Pero sa likod ng pinto ng kabinet, may nakasulat gamit ang tila kalawang o dugo. Huwag sa ikalimang palapag. Napalunok si Arvin. Ngunit imbes na matakot, lalo siyang naengganyo. Mas maraming views kung mas nakakatakot. Ikatlong palapag. Dito nagsimulang mag-iba ang pakiramdam. Mas makapal ang hangin. Mas mabigat ang bawat hakbang. At sa dulo ng hallway, may nakatayong anino. Isang matangkad na hugis tao. Hindi gumagalaw. Hello. Tawag niya. Walang sagot. Isang iglap, wala na ang anino. Tumakbo siya papunta roon. Walang tao. Pero may bakas ng basang yapok sa sahig. Papunta sa hagdan. Paakyat. Sa ika-4 na palapag, nagsimulang magbukas at magsara ang mga pinto ng kusa. Parang may galit na umiikot sa hallway. Biglang nag-static ang camera niya. Umilo ang screen, pero ang nakikita niya ay hindi ang hallway, kundi ang sarili niya. Nakatayo, sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Bumalik siya sa camera. Nandoon pa rin. Ang isa pang, siya, ay nakangiti. At ang mga mata nito ay sobrang itim. Napaatras siya. Doon niya narinig ang elevator.
Parang may dumating sa ikalimang palapag. Kahit hindi niya ginamit, unti-unting bumukas ang pinto ng hagdan papunta sa taas. Mula roon, may boses. Mahina. Paanyaya. Arvin. Napatigil siya. Hindi niya sinabi kanino ang pangalan niya. Walang nakakaalam na naroon siya. Arvin, akyat ka. Parang boses niya rin. Parang siya mismo ang tumatawag. Naramdaman niya ang bigat sa paa. Parang may humihila pataas. Isang hakbang. 2, 3. Umabot siya sa ikalimang palapag. Walang ilaw. Pero maliwanag ang hallway. Hindi mula sa bamilya, kundi mula sa mga pinto. Bawat pinto ay bahagyang nakabukas, at sa loob ay may ilaw na parang mula sa ibang mundo, mapatla, malamig. Sa unang pinto, nakita niya ang sarili niyang kwarto. Sa pangalawa, ang pamilya niya, umiiyak. Sa pangatlo, ang balita sa TV. Isang estudyante, nawawala matapos pumasok sa abandonadong gusali. Nanginginig siyang umatras, pero ang hallway ay hamaba. Hamaba ng hamaba. Ang elevator sa likod niya ay biglang bumukas. At naroon ang isa pang Arvin. Ngumiti ito. Salamat sa pagpasok, sabi nito. May papalit na. Biglang nagdilim ang paligid. Kinabukasan, may mga usap-usapan sa barangay. May nakakita raw ng bagong ilaw sa lumang gusali. May nakarinig ng yapak sa loob. At may isang bagong karatula na nakasabit sa harap ng building. Arvin Construction at Design soon to rise. Pero kung tititigan mong mabuti ang bintana sa ikalimang palapag, may makikita kang nakasilutang lalaki. Kumakatok, mula sa loob.